BBM hindi makipagkita sa mga OFW doon sa UAE. Bakit naman kaya? Siguro ramdam ni BBM ang galit ng OFW. Isa lang yan hindi siya makipagkita kasi alam niya galit sa kanya ang mga OFW, dismayado sa kanya ang mga OFW. Malacanang humingi ng pag-unawa dahil sa hindi makikita ni PBBM ang mga OFW sa kanyang pagbisita sa UAE. Hindi ito mauunawaan ng OFW dahil alam nyo, nung kampanya ang galing-galing magpakita ng pag tawag nito guys, yung ang dali ni BBM makipagsimpatya sa mga OFW. So ngayon kasi Pangulo na, hindi na makipagkita kasi alam niyang galit sa kanya ang mga OFW. Umaasa ang Malacanang na maintindihan ng mga overseas Filipino worker na limitado lamang ang oras ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa United Arab Emirates. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communication Office o PCO na kailangan din kaming umuwi kaagad ni Marcos para asikasuhin ang mga apektado ng masamang panahon. Sana talaga o takot kayong mapahiya ng mga OFW. Ilan sa mga balak ni Marcos ay makipagkita sa presidente ng UAE na si Sheikh Mohammed at mag-dinner kasama ng ilang mga opisyal. Matapos nito ay babalik na kaagad sa Pilipinas si Marcos. Dismayado naman ang ilang OFW, lalo na yung bumuto kay PBBM dahil nakalimutan sila ng presidente. Isa lang yan, ayaw niya magipagkita sa OFW kasi nahihiya siya, at isa lang yan, mapapahiya siya doon sa mga OFW na galit sa kanya. Isa lang yan yan walang balak na kitain ang mga overseas Filipino workers sa kanyang pagbisita sa UAE or United Arab Emirates. Yan ang buong katotohanan na sinabi ni BBM. So magbasa tayo ng mga komento dito, mga galit na mga netizen sa kanya. Sulit Duterte pa rin. Sa totoo lang, takot sa harapin ang mga galit na mga OFW. Isa pang rason ay wala naman talaga siyang pake sa mga OFW. Pumunta lang siya dyan para tumakas sa Pinas at para manood ng Formula 1. Sayang ang tiwala ng mga bumoto. Everybody deserves a second chance but you blew it. Filipino deserve to be served kasi marunong magmahal ang Pilipino. Hindi kamo niya mahal ang OFW dahil tapos na siya na iboto dahil kay VP Inday Sara at walang nakuha ang Philippine Embassy ng mga supporters ng bangag na presidente doon. Alam ng Philippine Embassy sa UAE na solid Duterte doon. Oo, kasi pag pumunta siya doon, sigurado hahatakin siya ng mga OFW. Or lalangawin siya. Isa lang yan Sa totoo lang, ang yung Pilipinas ngayon, hindi tulad sa panahon ni Tatay Digong. Parang walang presidente ng ang Pilipinas ngayon. Noon, sa panahon ni Tatay Digong, takot ang mga amo magsigaw sa katulong kasi kunin daw ni Tatay Digong ang mga Pilipino dito sa Kuwait. Pag sila ay di tumupad sa usapan, ramdam ko talagang nakakamiss si Tatay Digong. Solid Duterte doon, baka kasi walang manood sa kanya. Oo, tama. Alam na niya na walang pupunta sa kanya, kaya uuwi na dismayado, pakunwari pa, at baka batuhin pa OFW. Solid Duterte, totoo yan, mapapahiya siya. Ramdam niyang di siya gustong ng mga OFW. Ang mga nangyayaring nakawan dyan sa naiya, hindi man lang aksyonan ni BBM. Hay, sana si Duterte na lang ulit ang presidente. Hay nako, ang mga solid BBM na iintindihan nila ang Pangulo dahil dami siyang iniisip para sa ikakabuti ng bayan. Siya na all, anong iniisip niya?
wala nang ang pundo, ang flood control. Isa ka pang loyalistang walang alam. Patay na, wala na daw time sa OFW. Kung magtiwala ka ba sa BC, di kaunti lang trabaho mo, Mr. President. Pwede iutos sa BC ang mga lakad niya. Mga pinagkatiwalaan niya naman niya kasi hindi pwedeng trabahuin yung ginagawa ng presidente. BC lang makagawa yung trabaho ng presidente. Iba kasi trabaho ng asawa, anak, kapatid, kumpare, kaibigan. OFW on opinion hashtag. Wala din kaming time makipagkita sa bangag. What for? But the real reason is manood siya ng F1. Pag gusto may paraan, pag away maraming dahilan. Alam niya na mangyayari pag magkita pa siya dito sa Dubai. Ang importante, mahalaga, tama lang umuwi siya, wala nang maniwala sa kanya kasi iba na OFW ngayon nakita ang kalakaran sa admin niya. Kaya kabinuto ng OFW dahil kay Sara na pinuptakti ng pinsan mo, single out pa more sa SF. Wala naman kaming plano na kitain din siya. Sino kaya para paglaanan siya ng oras? Buti kung si Duterte yan at bigyan talaga niya ng time ang bawat OFW saan man siya pupunta sa mundo. Itsura pa lang adik na talaga. Correct. Tingnan mo nga yung itsura. Diyos ko. Wala naman kasing pakiyang sa taong bayan. Ano pa bang inaasahan niyo dyan? Sayang yung isang tickless na kamatis naka-ready para sa kanya. Kaya pala nasa Middle East si Bangag, pero busy daw siya sa schedule niya kaya hindi ma-meet ang mga OFW doon. Pero karapatan niyang mag-relax din naman kung hindi concert Grand Prix paborito niyang libangan yun Dito stress, puro bagyo, reklamo doon, reklamo dito, hindi na yata tuloy alam ang gagawin kasi nga bangag, tuliro, walang laman yung utak kasi nga high na high. May oras suminghot ng polboron pero sa OFW wale, lol. Sabihin mo walang gusto sa'yo doon, ayaw kanilang makita, bahag ang buntot, mapahiya siya kasi sigaw ng OFW sa Abu Dhabi. Bangag ang presidente sa Pinas, resign Marcos Jr. Bangag at lakas pa ang sigaw sa lahat ng OFW sa Abu Dhabi. Duterte, tapos batuhin pa siya ng kamatis. Makasana all ka na lang. Tama. Sorry, hindi namin ramdam na may presidente. So ilan lang yan sa mga komento ng mga nanggagalaiting netizen sa pamumuno ni BBM. Diba? Kita nyo naman sa action pa lang. Noon kay Tatay Digong, kahit puro rally, pinabayaan niya yung mag-rally ng tao kasi may rule of law, freedom of expression. Ngayon, diba, umaabusado ang mga taga-gobyerno ngayon kasi kanya-kanya silang kupitan, kanya-kanya silang kuha ng pera, kanya-kanya silang binabayaran ng gobyerno. So yun lang mga marites, sana nagustuhan niyo ang video nito. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung isa ka ba sa nagagalit kay BBM, comment na dyan sa baba. Karidad Official TV, hanggang sa muli and thank you so much.